Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung napakainit na pangyayari ngayon, ang pagbomba ng US at Israel sa Iran na ikinamatay ng kanilang hari, ng kanilang Diyos. Walang iba kundi yung si Ali Khamenei, isang ayatollah. Kaya ano nga ba ang rason kung bakit binomba? Well, ang rason yan dahil matigas nga ang ulo, binigyan ng 10 days na palugit para magipag-deal sa US, pero hindi nagipag-deal si Khamenei, yung matandang demonyo, hindi nagipag-deal, bagkos ay nag-alsa armas at pinag-flaunted pa yung pinoflaunt niya yung kanyang mga missiles, ballistic missiles, pati na yung kanyang mga nuclear na armas. Kaya ang Israel lang hindi ang Amerika ang nagbomba 200 jet fighters ng Israel ang pinalipad papuntang Iran at hinulugan ng napakaraming bomba, missiles. Kaya tipok ang matandang lamok. Kaya marami ang nasisiyahan, lalo na yung mga protesters sa Iran. At sigurado, ang rehimen na yan ay mawawala yan. At ang papalit dyan ay isang semi-democratic government na katulad ng sa Dubai, sa UAE, di ba? Mga ka-Good News Daily. Kaya itong video na to, dito natin mapanood kung paano inatake, ano ang plano ng Israel, ng US, at paano nakapasok ang mga eroplano ng Israel, ang dami-dami. Kaya dito sa video ito ay inexplain. Kudos nga pala sa may-ari ng video na atin bigyan ng reaksyon ngayon. Morning of Saturday, February 28, 2026, the first day of the Iranian work week in the middle of Ramadan, American and Israeli intelligence confirmed that Khamenei and between 5 and 10 of Iran's most senior military and political leaders had convened at a compound in downtown Tehran. American and Israeli commanders had originally planned to strike at night under the cover of darkness. Okay, so ang unang plano kasi nito ay madaling araw ang kanilang pag-strike kasi madilim. Ngayon, alam naman natin ng Israel ay yan yung pinakamatindi sa spy, sa espionage. Ang Israel ay mayroong Mossad na mga spy. Ang mga Mossad ay nakatira na yan ng matagal sa Iran O kaya isa sa mga opisyalis ng Iran dyan sa kanyang army, sa IRGC, ay Mossad, isang espiya ng Israel. Kasi nalalaman sinabi na ng spy na ngayon yun na bombahin umaga dahil nandito nagpupulong ang mga opisyalis na matataas ni Ali Demonyo Khamenei. Nagpupulong sila, pati yung matandang may sungay. Nagpupulong sila. At hindi doon sa pinakabangker, nagpupulong sila medyo sa hindi yung pinakailaliman na bunker niya. Kaya hindi na ginamitan ng hindi na ginamitan ng bunker buster. Ordinaryo na missiles lang dahil sa ang dami-daming hinulog. Of course, shockwave lang noon ay mamamatay ka talaga. Ang dami-dami, nagdilim ang kalangitan, 200 jet fighters. Lahat 5th generation fighter jet, lahat bago yan ng Israel. At yun ang nagtapos sa rehimen na grabe. Yung nagprotesta, 3,000 mahigit. Ang patay sa mga protestors, ang namamatay pinagbabaril. At mayroon pang binitay na hindi na mabidyuhan dahil nga blackout, walang internet ang Iran. Mantakin nyo naman kung bakit nagprotesta ang mga citizens ng Iran dahil ang $1 na real, ang kanilang pera, halimbawa $1 piso, ang $1 real, sabihin natin $1 piso sa atin, ay ang equivalent sa dolyar ay 1.4 million. 1.4 million dollars ang $1 real lang. Ibig sabihin, $1 piso dito sa Pilipinas, mas mataas pa ang ating piso Ang $1 piso ay 1.4 million. Kaya kung mayroong 10 piso, ay meron ka ng halos 15 milyones
at meron kang 10 dolyar dahil 1.4 million, ay ganun din, 15 million sa 10 dolyar lang ang equivalent. Kaya pwede ka nang makabili ng sa kultura ng Muslim, may siyam na asawa eh. Ay pwede ka makabili ng ganun. Pwede mo mabili yung mga sasakyan doon kasi meron kang $20. $20 lang ay katumbas na yan ng nasa 2.8 million real. Kaya yun ang umpisa ng kaguluhan sa Iran dahil nga sobrang pagbagsak ng real. 1 real is 1.4 million dollars. Kaya sino bang hindi magagalit yan? Ang tubig doon, ang mahal-mahal. Ang mahal ng tubig doon. Mahal pa sa gasolina. Kasi ang Iran, ang pinunduhan ng kwarta ng Iran, ng kanilang pera, ay itong mga nuclear at mga missiles. Hindi sila nagpagawa ng dam, ng paano magkaroon ng water dam, ng pundo ng tubig, dahil ang pera ay ginagastos sa nuclear, sa gira. Kaya itong pagkakamali ng mga leader na yan hindi makatao yung kanilang hindi makatao yung kanilang leadership. Okay, patuloy tayo sa video kung paano at anong nangyari noong February 28, Saturday sa Iran. Kung paano binumba itong compound ni Ali Khamenei. But a senior defense official confirmed there was a deliberate decision to accelerate the timeline because the gathering of Iran's top leadership presented a target of opportunity that could not be allowed to pass. At approximately 9:27 in the morning Tehran time, the skies over Iran erupted. Roughly 200 Israeli fighter jets. Grabe. The largest military flyover in the history of the Israeli Air Force. But a senior defense official confirmed there was a deliberate decision to accelerate the timeline because the gathering of Iran's top leadership presented a target of opportunity Okay, so that ito could na nga. not be allowed to Bakit ba pass. successful At ang approximately pangbumbumba 9:27 in the morning Tehran time, ng the esquadron skies over ng Iran Israel? erupted. Dahil ang Roughly Amerika ay 200 gumagamit Israeli fighter ng jets, in the largest itong military flyover in the history of the pang-jam ng Israeli mga Air Force, radio launched signal. a synchronized assault on Ibig over sabihin, 500 yung mga targets across western radar and ng- central Iran in full radar coordination ng with the United States Iran ay military. nagmalfunction dahil nga sa kagamitan ng Amerika na high-tech. Kaya yung narinig natin na si Putin ay nagpadala daw ng mga interceptors, hindi nakaputok dahil nasisira yung kanilang kagamitan dahil merong AMP na bomba ang Amerika. Hindi yung sumasabog, bagkus parang i-on mo lang yun, electronic magnetic pulse or EMF, electronic magnetic frequency. Parang bomba yun na masisira. Kapag i-on, masisira yung mga signal na electronics. Pati yung mga modernong sasakyan na electronics, biglang titigil. Kaya yung mga radar ng Iran na bigay ng Russia at China ay hindi nag-function, hindi sila nakapaputok. Ganon ka-high-tech ang Amerika. Kaya itong Russia na sabi ay magkipagdigma sa Amerika, wag nyo lang gawin yan. Alam nyo na ang ending. Noong World War II nga, kayo ang tinulungan ng Amerika kontra kay Hitler. Ang Russia at Germany ay magkalaban noon. Ang Russia ay pumapanig sa Amerika. At sino ba ang nag-liberate ng Russia? Of course, Amerika. Tapos ngayon, gusto magipaglaban ni Putin sa Amerika, walang utang na loob. Ganyan. Ang China rin noon, tinulungan din ng Amerika. At wala rin silang utang na loob. Ganon talaga yung mga ahas, mga traitor na klaseng mga tao. Walang utang na loob sa Amerika Tapos, yumaman lang yung bansa nila, nakagawa lang ng mga missiles, nuclear, ay sabihin na sila na yung pinakamodernong bansa sa buong mundo at powerful. Nakalimutan nila na mayroong Amerika. Okay, patuloy tayo. The first wave of Israeli strikes was aimed directly at Iran's political and security nerve center in Tehran, the supreme leader's compound, the presidential palace, the Ministry of Intelligence, the Ministry of Defense, and the headquarters of the National Security Council were all hit in rapid succession. Grabe, ang bilis. Wala pang isang oras, tapos lahat Kasi 500 targets pala.
The first wave of 500 Israeli targets strikes was na aimed mga directly at buildings Iran's political ng and gobyerno security nerve center in ng Ayatollah, Tehran, the Supreme Leader's Khamenei. compound, the Presidential At Palace, ang the ginamit ay Ministry of 200 fighter Intelligence, jets the at ang Ministry of binumba ay Defense, 500 and the lamang headquarters of the National gusali. Security So, Council ibig sabihin, were all hit in rapid succession. sa bawat gusali ay mayroong 4 na missile ang tumama. Kasi 200 ka aeroplano eh. At sabay-sabay yun kapag nag-dive. Sabay-sabay na maghulog yun ng ng missile. Pero hindi naman gagamitin yung di ba? 200 ka missiles, overkilled na yun. Kaya 4 na missile sa bawat gusali ay okay na. Hindi na yun overkilled. Mga kababayan, ano ba masabi niyo dito? Bibuti ba? Bibuti nga. Ako, bibuti nga eh, ang sasabihin ko. Grabe naman tong Khamenei na yan. 3,000 protesters pinagbabaril. At meron yatang mahigit 10 ang binitay, literally tinalian sa liig. Binitay. Grabe. Kaya nagagalit talaga si Trump. At isa pa, ito yung hinihintay ni Trump na sandali na magkaroon ng malaking kasalanan ng Iran para may rason sila na bombahin. Kaya maling-mali yung stand ni Khamenei. Kung gusto niyang mabuhay pa siya at pati ang kanyang mga opisyalis, nakita niya na nandiyan na yung mga aircraft carrier ng Amerika, 4. Bakit hindi siya nagkapag-sundo sa Amerika? Bakit hindi gumawa ng deal? Dahil napakalaki, napakataas ng kanyang pride, ng kanyang ego. Kaya yung ego ni Khamenei at kanyang pride, yun yung nagpahamak sa kanya. Akala niya kasi kaya ang Amerika eh. Katulad ngayon, yung mga nabubuhay pa na opisyal niya, pinagpatuloy nilang gira eh. Bomba doon, bomba dito. Sabi ni Trump, pag hindi kayo titigil, makatikim kayo ng mas malakas. Yun, kasi sa gira, proportion lang yan eh. Dapat yung tira mo ay proportionate lang yung pangbomba mo. Hindi katulad sa Russia na grabe. Kapag bumomba sa Ukraine, halos pulbusin eh. Hindi ganoon. Sa gira, mayroong code of war na dapat proportionate lang yung paggamit mo ng lakas. Hindi yung pulbusin ka agad. Kasi yon sa war ethics, hindi maganda. Diba, hindi makatao yan. Kaya ang Amerika, naghihintay lang ng rason eh, na muli silang magbomba. Kasi alam naman natin na marami rin nang namamatay kapag nang bubomba ang Amerika. At kapag nang bomba yan, precise and accurate yan. Siguradong matipok na naman yung mga opisyal ng Ayatollah, ng yung mga buhay na opisyal ni Khamenei. Okay, balik tayo sa video. Israeli aircraft dropped approximately 30 bombs on Khamenei's compound alone. Grabe dami. Hitting the fortified complex with devastating precision, and satellite imagery released hours later showed the sprawling residence reduced to smoldering rubble with black smoke still rising from the wreckage. Ay, ano bang gusali ang hindi mapulbos niyan? 30 ka missiles eh. 30 pala ka bomba ang hinulog. Kaya sa Israeli vibration lang, sa aircraft dropped impact, sa approximately 30 shockwave ng bombs on bomba, Khamenei's ay compound mamatay ka na doon. alone, targeting the Diba, fortified kahit hindi ka complex with tinatamaan devastating dahil sa precision, and satellite imagery shockwave, released hours mamamatay ka later talaga. showed the 30 sprawling ka residence putok eh. reduced to smoldering 30 rubble ka with black pagsabog, smoke still hindi ka na rising from mabubuhay the niyan. wreckage. Kahit hindi ka tatamaan, hindi ka mabubuhay dahil sa shockwave. Khamenei was reportedly underground at the time of the strike. Ayan, no? According to Israeli Channel 12's Amit Segal, a journalist with known close ties to Prime Minister Netanyahu, the supreme leader was not inside his own designated bunker, leaving him fatally exposed when the bombs tore through the layers of concrete above him. Ayan, so wala siya sa kanyang 60 meters bunker. Khamenei was reportedly underground at the time of the Kasi strike, si Ali but Khamenei ay according to nagpagawa talaga Israeli ng Channel kanyang 12's safe Amit Segal, bunker, a journalist with which is known alam nila close na ties to Prime ang Minister bomba ng Netanyahu, Amerika ay the supreme leader was not inside his aabot own hanggang 60 designated bunker, meters of leaving him fatally thick- exposed thick, when the bombs tore concrete. through the layers of 60 meters concrete daw na above pure him. concrete ay pwedeng tatagusan niya ng mga tinatawag GBU or mother of all bunker buster. Kaya nagkamali si Khamenei. Doon kasi sila nagmi-meeting sa medyo ibabaw. Kaya tumagos doon ang hinulog na mga missiles, 30.
Siyempre, una yung 15, siyempre ninipis na yung lupa, di ba? Kasi crater na yun. And then tirahin na naman muli ng 15, ka-missiles, lahat 30 eh. Kaya nabubutas talaga yung kanilang underground kahit makapal yung concrete. Kaya lesson learned, kung ikay daga, huwag kang magipaglaban sa leon. Wala ka talagang panalo. Kung ikaw ay isang tungaw, ay huwag kang magipaglaban sa isang ibon o sa hulmigas. Dahil wala ka talagang panalo. Yan ang lesson learned eh. Sobrang laki ng ego, ng pride nitong Ali Khamenei. Binigyan niya nga siya ng binigyan siya ng palugid na makipag-deal ka na. Kung anong gusto mo, pagbigyan ka naman. Ayaw eh, hindi katulad kay Maduro. Nang ginulat ito ni Trump, ay nagipag-deal ng mahuli. O, di ba? Binigay ni Maduro ang kanyang oil reserves. Amerika na ngayon ang nag-control ng oil ng Venezuela. Yun dapat ang gawin ng Ali Khamenei na yan. Dapat ibigay niya yung ibang mga dyan, gas reserve sa Iran. Dahil yan ang gusto ni Trump. Ayaw niya eh, kasi ang laki ng ego eh. Tapos yung pumalit sa kanya, anak niya ngayon, yung kanyang anak. Yan din ang isusunod. Lahat sila mauubos kapag matigas na ulo at gumagawa ng karumal-dumal na mga gawain sa kanyang mga citizens. Okay, tapusin na natin ang video na to kung paano inatake ng US at Israel ang Iran. Simultaneously, Israeli forces struck 2 additional locations in Tehran where intelligence had confirmed separate gatherings of senior Iranian officials, meaning 3 high-value leadership targets were hit at the same moment in a coordinated decapitation strike unlike anything the modern Middle East had ever witnessed. Among the senior officials confirmed killed alongside Khamenei were Ali Shamkhani, the Secretary of Iran's Defense Council, and Khamenei's personal security advisor. Simultaneously, Israeli forces struck 2 additional locations in Tehran where intelligence had confirmed separate gatherings of senior Iranian officials, meaning 3 high-value leadership targets were hit at the same moment in a coordinated decapitation strike unlike anything the modern Middle East had ever witnessed. Among the senior officials confirmed killed alongside Khamenei were Ali Shamkhani, the Secretary of Iran's Defense Council and Khamenei's personal security advisor, IRGC Commander Mohammad Pakpour, who led Iran's primary military Okay, force, so- and Defense Minister Aziz Alright, Nasirzadeh, who pero oversaw the country's nasa long-range missile walong production. opisyal, Also eliminated were Mohammad mga Shirazi, talaga, who had itong served as the head of the Supreme namumuno Leader's sa mga military office since departamento ng 1989, Iranian Army and was the or direct link between IRGC. Khamenei and every senior commander in Iran's armed Walo forces, and Plus, Salah si Ali Assadi, Khamenei, the intelligence so meron chief ng responsible siyam for shaping na buhay. Iran's strategy against both Matataas Israel yan na and the United opisyalis. States. A Tamang-tama senior talaga Israeli ang security oras ng official pagbomba. Diyan tayo bilib sa spy ng Israel, itong Mossad. Kasi hindi talaga malaman ng Iran na Mossad pala yung isang opisyal niya eh. Isa sa mga opisyal diyan ng IRGC ay Mossad. At bilib tayo ay paano ba niya dineliver yung mensahe? Anong ginamit niya na hindi siya matiktikan? Sobrang galing, no? Kaya yun kaagad na oras habang nagmi-meeting itong mga opisyalis at si Khamenei, agad binumba, wala nang sabi-sabi. Biglang lipad yung 200 jet fighters ng Israel at hinulog ang 30 kabomba, kaya ito yung nangyari, oh. Grabe. Anong masasabi niyo dito, mga ka-Good News Daily TV? Umpisa na daw ng World War III. Kanina nag-anunsyo ng PNP, ang chief ng PNP, na maghanda tayo dahil sa kaguluhan na ito ay pwedeng makarating ito or magiging sanhi ng World War III. Itong kaguluhan sa Middle East, kasi kapag magipaglaban ng Russia at China para sa Iran, magiging World War III na yan. Kasi China siyempre, at Russia, malaking pwersa yan kontra America and Allied Forces. Ayan na nga yung sinasabing World War III. Kaya ingat kayo dyan, mga kababayan dyan sa Iran, sa Israel, saan man parte ng Middle East.
East, merong Pilipino. Mag-ingat kayo dyan, mga kapatid na mga Pinoy, OFWs. Dahil sa tumitindi na ang sitwasyon ngayon, ay baka mangyayari ng ating kinakatakutan. Mag-domino effect yan eh. Magkagulo sa Middle East, nagkagulo na dyan sa Europe, sa Ukraine, may baka magkagulo rin sa Japan, sa India, at sa WPS. Kaya damay na damay tayo. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa sinasabing ito na daw ang umpisa ng World War III? Maniwala ba kayo? Ako sana ay sa isip ko lang sana ay wag matuloy. Hirap ng buhay sa gira eh. Ang ganda-ganda ng buhay natin, nakakatulog tayo. Kapag gira, nandun tayo sa bundok, sa kuweba. Doon tayo maninirahan. Walang pagkain. Madilim, mga kababayan. Okay, ako magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang sa channel na Padpad, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.